Isang maling galaw ng kamera, isang segundong sulyap sa refleksyon ng salamin. Ganoon lang kabilis gumuho ang mundo ko. Akala ko, ang pinakamasakit na parte ng pagiging OFW dito sa Dubai ay ang lungkot, ang pagod, at ang pangungulila sa yakap ng asawa't mga anak. Mali ako. Ang pinakamasakit pala ay ang malaman mong habang nagpapakamatay ka sa pagkayod at halos lumuhod sa harap ng amo mo para lang may maipadala, may ibang tao na palang nagpapakasasa sa pawis mo. At ang taong iyon ay ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay mo. Huminga ako ng malalim. Amoy Zonrox at matapang na sabon panlaba ang kamay ko. Katatapos ko lang maglinis ng 3 palapag na bahay ng amo ko. Masakit ang likod ko, parang binibiyak sa gitna. Pero napangiti ako nang makita ko ang orasan. 7:00 na ng gabi dito, 11:00 na ng gabi sa Pilipinas. Anniversary namin ngayon. 10 taon. Kinuha ko ang cellphone ko. Ito lang ang connection ko sa kanila. Ito lang ang dahilan kung bakit kinakaya ko ang bawat araw na minumura ako ng amo ko. Kapag hindi malinis ang pagkaka-vacuum ng carpet, nagpulbos ako ng kaunti. Naglagay ng lipstick na medyo mapula para hindi halata na puyat ako. Gusto kong maganda ako sa paningin ni Ryan. Gusto kong makita niya na okay lang ako para hindi siya mag-alala. Pinindot ko ang video call. Ringing! Ang tagal niyang sumagot. Kinabahan ako bigla. Tulog na kaya siya? O baka may emergency sa mga bata? Ringing! Sa wakas mo sumagot siya. Bumungad sa screen ang mukha ni Ryan. Gwapo pa rin siya. Kahit medyo magulo ang buhok at parang hingal na hingal. Ang asawa ko. Ang lakas ko. Happy anniversary, mahal. Masigla kong bati. Pilit na tinatago ang garalgal sa boses ko dahil sa sobrang miss. Pero hindi siya nakangiti. Parang nataranta siya. Ang likot ng mga mata niya. Oo, Simon. Mahal. Happy anniversary. Sagot niya. Pero parang wala siya sa sarili. Sorry, medyo busy ako. Nasa site pa ako ngayon. Tinatapos lang namin yung inventory ng mga cement. Napakunot ang noo ko. 11:00 na ng gabi, Ryan. Nasa construction site ka pa. Delikado dyan. Kailangan eh. Alam mo naman, para sa extra income. Para sa bahay na pinapagawa natin. Mabilis niyang sagot. Pinunasan niya ang pawis sa noo niya. Doon ako nakaramdam ng kirot sa puso. Ang sipag ng asawa ko. Kahit gabi na, nagtatrabaho pa rin siya para sa pangarap namin. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na uuwi na ako, mahal. Tama na ang hirap. Sige na, mahal. Pahinga ka na dyan, I love you. Sabi niya, at akmang papatayin na ang tawag. Sandali! Pigil ko. Patingin naman ang mukha mo ng maayos. Miss na kita eh. Bumuntong hininga siya. Parang naiinip. Pero inayos niya ang hawak sa cellphone. Sa pag-ayos niya, bahagyang tumagilid ang kamera. At sa likod niya, nahagip ng lens ang isang malaking salamin na nakasabit sa dingding ng kwartong kinaroroonan niya. Sandali, sabi niya nasa construction site siya. Bakit may malaking salamin na may gold frame sa likod? At bakit parang pamilyar ang kwartong yan? Nanigas ang buong katawan ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sa refleksyon ng salamin, sa may gilid ng kama, may nakasabit na damit sa sandalan ng upuan. Isang pulang silk na nightgown. Manipis, mapang-akit. Kilala ko ang damit na yon. Tandang-tanda ko ang damit na yon dahil ako mismo ang bumili niyan sa mall dito sa Dubai noong nakaraang buwan. Sale noon. Buy one, take one. Ang isa, itinabi ko para sa sarili ko pag uwi ko. Ang isa, ipinadala ko sa balikbayan box noong birthday ng pinsan kong si Alea. Bakit nasa construction site ang pantulog ni Alea? Mahal, andyan ka pa ba? Tanong ni Ryan. Hindi ako makagsalita. Ang dila ko, parang naging bato. Ang tibok ng puso ko, parang tambol na sasabog sa dibdib ko. Oo. Nanginginig kong sagot. Signal lang. Sige na, Ryan.
Matulog ka na. I love you. I love you too, sagot niya at agad na namatay ang screen. Napaupo ako sa sahig ng maliit kong kwarto. Hindi, baka nagkakamali lang ako. Baka namalikmata lang ako dahil sa pagod. Pinsan ko si Alea, kapatid na ang turing ko sa kanya. Siya ang nag-aalaga sa mga anak ko habang wala ako. Hindi niya magagawa to. Hindi nila magagawa to. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahanap ko ang pangalan ni Alea sa contacts ko. Kailangan kong makasiguro. Kailangan kong marinig ang boses niya na nasa bahay siya, kasama ng mga anak ko at walang suot na pulang nightgown. Pinindot ko ang call button. Isang ring, 2 ring. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko at lumabas ang notification, line busy. Sinubukan ko ulit, line busy. At sa pangatlong pagkakataon, may pumasok na text message mula kay Ryan. Mahal, huwag ka na tumawag ulit ha. Lowbat na ako. Good night. Napatingin ako sa cellphone ko. Ang luha na kanina ko pa pinipigilan, tuluyan nang pumatak. Hindi dahil sa saya ng anniversary, kundi dahil sa isang katotohanang dahan-dahang pumapatay sa akin. Ang asawa ko at ang pinsan ko, sabay na busy sa kalaliman ng gabi. Hinawakan ko ang dibdib ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero sa likod ng sakit, may naramdaman akong init na umaakyat sa ulo ko. Galit. Kung totoo ang hinala ko, Ryan, sinusumpa ko ang bawat sentimong ipinadala ko na ginamit ninyo sa kalokohan nyo ay magiging apoy na susunog sa inyong dalawa. Napabuntong hininga ng malalim si Ryan at padabog na hinagis ang cellphone sa malambot na kama. Para siyang nakawala sa isang mahigpit na sakal. Ang init. Pinagpapawisan siya ng malagkit kahit naka-aircon naman ang kwarto. Ang master bedroom na ipinagawa ni Simon gamit ang mga unang remittance nito, 3 taon na ang nakararaan. Tapos na. Napalingon si Ryan. Mula sa likod ng malaking salamin, lumapit si Alea. Suot nito ang pulang silk na nightgown na medyo hapit sa katawan. Ito, yung damit na nakita ni Ryan sa package na dumating noong 1 buwan. Ang alam niya, regalo ito ni Simon para sa sarili. Pero nang makita ito ni Alea, inangkin na agad ng pinsan at hindi nagreklamo si Rien. Mas bagay naman kasi kay Alea. Mas bata, mas makinis, mas mapang-akit. Oo, tapos na, sagot ni Ryan, sabay hilata sa kama. Kinabahan ako doon. Muntik na niyang mahalata na wala ako sa construction site. Buti na lang nauto ko pa rin. Tumawa ng mahina si Alea at humiga sa tabi niya. Ipinatong nito ang ulo sa dibdib ni Ryan. Amoy, strawberry shampoo at mamahaling lotion. Mga luho na galing din sa perang padala ni Simon. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-alala. Malambing na bulong ni Alea habang iginuguhit ng daliri ang mga pattern sa dibdib ni Ryan. Masyadong bilib sa'yo yung asawa mo. Kahit anong sabihin mo, maniniwala yon. Niyakap ni Ryan si Alea. Ito ang gusto niya. Yung pakiramdam na siya ang boss, na siya ang nasusunod. Kay Simon kasi, pakiramdam niya palagi siyang may utang na loob. Kay Simon, siya ang asawa ng OFW. Pero kay Alea, siya si Ryan, ang lalaking minamahal at kailangan. Pero Alea, medyo nag-aalalang sabi ni Ryan, kailangan nating mag-ingat. Malapit nang matapos ang kontrata niya. Kapag umuwi siya at naabutan tayong ganito, mawawala ang lahat. Ang bahay, ang allowance, ang negosyo. Bumangon si Alea at tinitigan siya ng seryoso. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi takot, kundi isang klase ng determinasyon. Hindi pwedeng mawala ang lahat, Ryan, lalo na ngayon. Kumunot ang noo ni Rien. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang iniangat ni Alea ang unan sa ulunan nila. May kinuha siyang isang maliit na bagay na nakatago doon kanina pa. Inabot niya ito kay Ryan. Isang puting stick, pregnancy test. 2 pulang guhit, positive.
Nanlaki ang mga mata ni Ryan. Parang tumigil ang mundo sa paligid niya. Halo-halong emosyon ang sumabog sa dibdib niya. Gulat, takot, pero nangingibabaw ang isang matinding saya na hindi niya naramdaman nung ipinagbubuntis ni Simon ang mga anak nila noon. Buntis ka? Halos pabulong na tanong niya. Tumango si Alea, may luhang nangingilid sa mata. Magiging tatay ka na ulit, Rian. At sa pagkakataong ito, anak natin to. Bunga ng pagmamahalan natin. Hinawakan ni Ryan ang tiyan ni Alea. Ang liit pa, pero parang nandoon na ang kinabukasan niya. Pero Ryan, hinawakan ni Alea ang kamay niya ng mahigpit. Ayaw kong lumaki ang anak natin na tinatago. Ayaw kong maging kabit habang buhay. Gusto ko, bago lumaki ang tiyan ko, kasal na tayo. Gusto ko, apelyido mo ang dadalhin niya ng legal. Napalunok si Ryan. Kasal? Paano? Kasal siya kay Simon. Alam kong iniisip mo si Simon. Dugtong ni Alea. Parang nababasa ang isip niya. Pero Ryan, sino ba ang nagpapasaya sa'yo? Sino ba ang nandito gabi-gabi para pagsilbihan ka? Siya ba na nasa ibang bansa o ako? Ikaw. Mabilis na sagot ni Ryan. Wala siyang pagdududa doon. Ikaw, Alea. Kung ganoon, pakasalan mo ako. Mag-i-file ka ng annulment o kaya gumawa tayo ng paraan. Basta pakasalan mo ako. Kailangan natin ng pera para sa kasal, Ryan. Gusto ko ng magandang kasal. Yung ipapamukha sa lahat na tayo talaga ang para sa isa't isa. Napatingin si Ryan sa cellphone na nasa paanan ng kama. Ang cellphone kung saan kausap niya si Simon kanina lang. Ang pera. Ang malaking remittance na darating sa katapusan ng buwan para daw sa finishing ng bahay. Nasa $250,000 din iyon. Sapat na yon para sa isang grand wedding. Sapat na para sa pagsisimula nila ni Alea. Nawala ang kaba sa dibdib ni Ryan na palitan ito ng kayabangan. Bakit siya matatakot? Siya ang humahawak ng passbook. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Simon. Ngumisi si Ryan at hinapit si Alea pabalik sa higaan. Hinalikan niya ito sa noo. Puno ng pangako. Huwag kang mag-alala, mahal. Matutuloy ang kasal natin. Ibibigay ko sa iyo ang dream wedding mo. Paano si Simon? Tanong ni Alea. Bagamat nakangiti na ito. Paano kung hindi na siya magpadala? Tinignan ni Ryan ang cellphone na para bang isa itong basura. Puno ng paghamak ang boses niya nang sumagot. Hindi titigil yan. Kilala ko siya. Konting I love you lang, bibigay na agad yan. Huwag kang mag-alala, Alea. Tumawa si Ryan ng mahina. Isang tawang walang bahid ng konsensya. Isang tanga ang asawa ko. Isa lang siyang ATM na kusa nating mapipindot kapag kailangan natin ng pera. At sa susunod na padala niya, hindi semento ang bibilhin natin, kundi ang wedding ring mo. Nakabukas pa rin ang screen ng cellphone ko. Itim na. Wala ng video, pero umaandar pa rin ang timer ng tawag. 00:15:23, 00:15:24. Hindi niya pinatay. Sa pagmamadali niyang itago ang kasalanan niya o baka sa sobrang pananabik niya sa babaeng nandoon, basta na lang niya inihagis ang telepono sa kama nang hindi pinipindot ang end call. At dahil doon, narinig ko ang lahat. Bawat ungol, bawat tawa, bawat salita. Isang tanga ang asawa ko. Isa lang siyang ATM na kusa nating mapipindot kapag kailangan natin ng pera. Paulit-ulit na umeko ang mga salitang iyon sa masikip kong kwarto. Para itong latigo na humahampas sa pagkatao ko. ATM, tanga. Dapat umiiyak ako ngayon. Dapat nagwawala ako. Dapat tinatawagan ko siya pabalik at minumura hanggang sa mapatid ang litid ko sa leeg. Pero nakakapagtaka. Walang luhang lumabas. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Ang kaninang sakit na parang tinutusok ang puso ko, biglang nawala. Napalitan ito ng isang malamig na pakiramdam. Namamanhid ang mga daliri ko. Ang buong katawan ko.
parang naging yelo. Dahan-dahan kong pinindot ang end call. Call ended. Tumayo ako at naglakad papunta sa salamin. Tinitigan ko ang sarili ko. Ito ba ang mukha ng tanga? Ang eye bags na hindi na maalis-alis, ang mga kamay na magaspang dahil sa kakukuskos ng inidoro ng ibang tao, ang balat na natuyot na sa aircon ng Dubai. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa pamilya, para sa kanya. Binuksan ko ang cabinet ko. Kinuha ko ang isang maliit na maleta. Hindi ako mag-uuwi ng pasalubong. Walang chocolates, walang sapatos, walang pabango. Ang iuuwi ko lang ay ang sarili ko at ang galit na hindi nila inaasahan. Kinuha ko ang aking passport at ang isang lumang passbook na nakatago sa ilalim ng mga damit panloob ko. Ito ang emergency fund ko. Ang perang hindi alam ni Ryan. Ang perang inipon ko mula sa mga extra service ko kapag day off, sa pagtitinda ng load at sa pagtitipid ko ng pagkain. Sabi ko noon, gagamitin ko lang to kapag may sakit ang mga bata. Pero ngayon, gagamitin ko to para gamutin ang sakit ng buhay ko. Nag-book ako ng flight, one-way ticket, pauwi ng Pilipinas. Ngayong gabi mismo, nagpaalam ako sa amo ko. Nagulat siya. Nagalit. Sinabi niyang breach of contract ang ginagawa ko. Sinabi niyang wala akong makukuhang back pay. Keep the money, madam. Sabi ko sa kanya nang walang pag-aalinlangan. I need to go home. Someone stole my life. Wala na akong pakialam sa kontrata. Wala na akong pakialam sa back pay. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang makauwi ako bago pa nila tuluyang maubos ang natitira sa akin. Eroplano. Nakatulala ako sa labas ng bintana habang lumilipad kami sa gitna ng dilim. Walang bituin. Puro itim lang. Katulad ng kinabukasan na inakala kong meron kami ni Ryan. Tiningnan ko ang kaliwang kamay ko. Nagniningning ang wedding ring namin. Gold. Simple. Pero sa paningin ko ngayon, para itong isang kadena. Mabigat. Nakakasakal. Hinawakan ko ang singsing. Mahigpit. Masakit sa balat. Dahan-dahan ko itong hinila. May naiwang puting marka sa daliri ko. Tanda ng 10 taong pagkakasuot nito. 10 taong kasinungalingan. Ibinulsa ko ang singsing. Hindi ko ito itatapon. Hindi pa. Gagamitin ko itong paalala kung bakit hindi na ako dapat maging tanga ulit. Pumikit ako. Matulog kayo ng mahimbing. Ryan at Alea, sulitin ninyo ang mga gabing magkatabi kayo sa kama ko. Sa bahay ko, gamit ang pera ko. Dahil sa pagmulat ng mga mata ninyo, nandoon na ako. Ladies and gentlemen, welcome to Ninoy Aquino International Airport. Ang init. Paglabas ko ng airport, sumalubong agad sa akin ang maalinsangan at mausok na hangin ng Maynila. Ibang-iba sa lamig ng Dubai, pero mas gusto ko to. Ito ang hangin ng katotohanan. Nagsuot ako ng itim na sombrero at malaking dark glasses. Hila-hila ko ang maliit kong maleta habang naglalakad palabas ng arrival area. Nakikita ko ang mga ibang OFW sinasalubong ng mga pamilya nila. May mga yakapan, iyakan at tawanan. May mga lobo at banner na welcome home. Ako? Walang sumalubong. Walang nakakaalam na dumating ako. Pumara ako ng taxi. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver habang tinutulungan akong isakay ang gamit ko. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon kung saan nakatayo ang bahay na pinaghirapan ko. Ang bahay na pugad ngayon ng ahas. Sa impyerno, manong. Bulong ko sa isip ko. Pero sa driver, malamig ang naging sagot ko. Sa Quezon City po. Pero dadaan muna tayo sa bilihan ng SIM card. Kailangan ko ng bagong numero. Sumandal ako sa upuan habang umaandar ang taxi. Kinuha ko ang luma kong SIM card, ang number na alam ni Ryan, at binali ito sa 2. Click! Tunog ng pagputol ng koneksyon. Tunog ng pagtatapos ng pagiging ATM. Maghanda ka, Ryan. Bulong ko sa hangin habang binabagtas namin ang madilim na kalsada. Andito na ang anino mo. Pangatlong araw ko na sa Pilipinas,
Pero ni isang tao ay walang nakakaalam na nandito ako. Nakatigil ang inuupahan kong lumang sedan sa tapat ng isang sari-sari store, ilang metro lang ang layo sa gate ng bahay namin. Nakasuot ako ng itim na cap at malaking shades. Para akong kriminal na nagtatago, kahit na ako naman ang biktima. Ako ang may-ari ng bahay na tinititigan ko, pero ako ngayon ang nasa labas, nagmamasid sa dilim. Ang ganda ng bahay, bagong pintura. Yung kulay cream na pinili ko sa video call nung nakaraang buwan. Tanda ko pa kung paano ako nag-extra shift sa paglilinis ng banyo sa Dubai para lang maipadala yung pambili ng pintura na yan. Bumukas ang gate. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Namuti ang mga knuckles ko sa higpit ng hawak. Lumabas ang sasakyan namin, isang SUV na kulay silver. Katas din ng Saudi niyan. At sino ang nagmamaneho? Si Ryan. Nakangiti siya. Isang nangiti na matagal na niyang hindi ibinibigay sa akin. Yung nangiti na abot hanggang mata. Pero mas dumurog sa puso ko ang nakita ko sa passenger seat. Si Alea. Bumaba si Ryan para buksan ang gate. Pagbalik niya sa kotse, hindi siya agad sumakay. Binuksan niya ang pinto sa side ni Alea. Inalalayan niya itong bumaba sandali para ayusin ang seatbelt. Doon ko nakita ang umbok sa tiyan ni Alea. Maliit pa pero halata na. Hinimas ni Ryan ang tiyan niya at hinalikan ito. Tumawa si Alea at hinaplos ang pisngi ni Ryan. Para silang isang perpektong pamilya sa isang commercial. Masaya. Puno ng pag-asa. Walang bahid ng problema. Para akong sinaksak sa lalamunan, hindi ako makahinga. Yung mga anak ko, nasaan sila? Bakit wala sila sa kotse? Bakit ang babaeng ahas na yan ang inaalagaan niya habang ang mga anak ko ay malamang nasa probinsya, malayo sa ama nila? Gusto kong bumaba. Gusto kong sugurin sila at kaladkarin si Alea palabas ng kotseng yon. Gusto kong isigaw na akin yan. Lahat ng yan, akin. Pero hindi. Hindi pa. Kung susugod ako ngayon, magiging eskandalo lang ito. Iiyak si Alea. Magmamakaawa si Ryan at sa huli, baka ako pa ang magmukhang masama. Baka ako pa ang magmukhang baliw. Kailangan ko silang durugin ng pino, yung walang matitira. Pinaandar nila ang sasakyan at umalis. Sinundan ko sila nang tingin hanggang sa mawala sila sa kanto. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang numero na ibinigay sa akin ng dati kong kaklase na nagtatrabaho sa munisipyo. Attorney? Si Simon to. Papunta na ako dyan. Isang oras ang lumipas. Nasa loob ako ng isang pribadong opisina sa Makati. Malamig ang aircon, pero pinagpapawisan ako ng malapot. Sa harap ko, nakalatag ang ilang dokumento na nakuha ni Attorney Robles. Siya ang abogado na nilapitan ko para ayusin sana ang paglilipat ng titulo ng lupa sa pangalan naming mag-asawa bilang sorpresa sana sa pag-uwi ko. Pero ako ang nasorpresa. Seryoso ang mukha ni attorney habang inaabot sa akin ang isang folder. Simon, panimula niya, mababa ang boses. Mabuti na lang at umuwi ka agad. Dahil kung nagtagal ka pa ng ilang buwan sa Dubai, wala ka nang babalikan. Kinuha ko ang folder. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. Anong ibig mong sabihin, attorney? Ang alam ko, fully paid na ang lupa. Nagpadala ako ng 2 milyon para sa final payment nung isang taon. Oh, fully paid na, sagot ni attorney. Pero tingnan mo kung kanino nakapangalan ng deed of absolute sale. Binasa ko ang dokumento, hinanap ko ang pangalan ko, o kahit pangalan man lang ni Ryan. Wala. Nanlaki ang mga mata ko. Ang pangalang nakasulat sa linya ng buyer ay hindi Simonette Cruz o Ryan Cruz. Ang nakasulat ay Alea Santos. Napabitaw ako sa papel. Paano nangyari to? Ginamit nila ang pera mo, Simon, paliwanag ni attorney, at ramdam ko ang awa sa boses niya. Pero si Alea ang humarap sa seller. Siya ang pumirma. Sa mata ng batas, siya ang bumili. Siya ang may-ari ng lupa at ng bahay na nakatayo doon.
Napatulala ako sa kawalan. Ang bahay na pinangarap ko, ang bawat hollow block, bawat patak ng pintura, bawat baldosa, dugo at pawis ko ang puhunan. Ilang Pasko ang pinalampas ko na hindi kasama ang mga anak ko. Ilang beses akong nagutom para lang may maipadala. Tapos, sa kanya lang nakapangalan, sa kabit. At may isa pa, dagdag ni attorney. May inilabas siyang isa pang papel. Yung sasakyan nyo, naka-mortgage yan ngayon. Isinanla ni Ryan sa isang lending company noong mga nakaraang linggo. At ang loan proceeds, napunta sa account ni Alea. Napapikit ako. Tumulo ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Akala ko, niloko lang nila ako sa pag-ibig. Akala ko, puso lang ang ninakaw nila. Yun pala, pati kinabukasan ko, pati bubong sa ulo ng mga anak ko, ninakaw na rin nila. Planado, planadong-planado ang lahat. Ginawa nila akong gatasan hanggang sa matuyo, at ngayong tuyo na, handa na silang itapon ako. Pinunasan ko ang luha ko. Mabilis, marahas. Tumingin ako kay Attorney Robles, wala na ang lungkot sa mga mata ko. Ang natira na lang ay ang lamig ng isang patalim. Attorney, sabi ko, ang boses ko ay matatag at buo. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Kakasuhan natin sila. Pero bago yon, ngumiti ako ng mapait. Hayaan muna nating matuloy ang kasal. Hayaan nating maging masaya sila. Dahil gusto kong bawiin ang lahat sa araw na pinaka hindi nila inaasahan. Anong balak mo? Tanong niya. Tumayo ako at inayos ang shades ko. Magiging bisita ako sa kasal nila, attorney. At ako ang magdadala ng regalo na hinding-hindi nila makakalimutan. Humarap ako sa malaking salamin ng master bedroom. Napangiti ako. Hindi ko mapigilang humanga sa sarili ko. Suot ko ang wedding gown na kinuha ko kanina sa designer. Tube top, puno ng Swarovski crystals ang bodice, at may mahabang train na gawa sa imported na French lace. Ang ganda. Sobrang ganda. Halos 200,000 ang halaga nito. Isang taong sahod na siguro ito ni Ate Simon sa paglilinis ng kubeta sa Dubai. Hinaplos ko ang tiyan ko. Medyo umuumbok na ito, pero mas lalo lang itong nagpadagdag ng ganda sa akin. Glowing. Iyon ang sabi ng designer. Bagay na bagay sa'yo, Alea. Bulong ko sa sarili ko. Ikaw ang tunay na reyna ng bahay na to. Kinuha ko ang cellphone ko nang tumunog ito. Si Mars Ritzy, ang best friend ko na magiging maid of honor. Hello, Mars! Oo, nakuha ko na ang gown. Perfect fit. Masigla kong sagot habang umuupo sa kama. Ang kamang binili ni Ate Simon. Pero ako naman ang nakikinabang. Oo nga pala, sabi ni Ritzy sa kabilang linya. Medyo nag-aalangan. Sigurado ka bang okay lang kay Simon? I mean, pinsan mo siya, tapos asawa niya si Ryan. Wala bang gulo? Tumawa ako ng malakas. Yung tawang walang bahid ng kaba. Ano ka ba, Mars? Okay na yon. Alam mo naman si Ate Simon, career woman yon. Mas mahal nun ng pera kaysa kay Ryan. Tumawag siya last week. Sabi niya, masaya daw siya para sa amin kasi hindi na daw niya kayang bigyan ng anak si Ryan. Ang galing ko talagang gumawa ng kwento. Siyempre, kasinungalingan lahat yon. Pero sino ba ang paniniwalaan nila? Ako na nandito? O si Simon na nasa kabilang panig ng mundo? Talaga? Grabe ang bait naman niya, sagot ni Ritzy. Oo naman, sabi pa nga niya. Siya na daw ang bahala sa gastos sa honeymoon namin bilang regalo. Kasi nga, busy siya masyado sa trabaho. Wala siyang time umuwi. Kaya ayun, ipinaubayan na niya sa akin si Ryan. Tumingin ako sa wedding invitations na nakatambak sa side table. Cream and gold ang theme. Ryan and Alea, a love that waited. Ang ganda pakinggan. Sige na Mars, magpapadala pa ako ng invitations. See you sa simbahan. Binaba ko ang telepono at muling humiga. Ang sarap ng buhay. Dati, nakikitira lang ako dito bilang tagabantay ng mga anak ni Ate Simon. Ngayon,
Ako na ang may-ari ng lahat. Ang bahay, ang sasakyan, ang asawa, at pati ang kinabukasan na dapat sa kanya. Kasalanan niya yan. Iniwan niya ang asawa niya eh. Ang lalaki, parang pagkain yan. Kapag iniwan mong nakatiwangwang sa mesa, may ibang kakain. Biglang tumunog ang doorbell sa baba. Tumayo ako. Medyo naiinis. Wala si Ryan. Lumabas saglit para makipag-inuman sa mga kumpare niya. Ako lang ang tao. Bumaba ako habang hawak ang laylayan ng gown ko. Pagbukas ko ng gate, may isang rider ng delivery service. Delivery po para kay Miss Alea Santos. Sabi ng rider sabay abot ng isang kahon na nakabalot sa magandang gift wrapper. Kanino galing? Tanong ko. Wala pong nakalagay na sender, ma'am. Bayad na po yan. Kinuha ko ang kahon at pumasok sa loob. Napangiti ako. Siguro galing kay Ryan. Surprise gift na naman? O baka galing sa isa sa mga ninang namin. Dinala ko ang kahon sa sala at ipinatong sa glass table. Excited ako. Ang bigate. Mukhang mamahalin. Dahan-dahan kong tinanggal ang ribbon. Pinunit ko ang wrapper. Isang simpleng brown box. Binuksan ko ang takip. Biglang napatigil ang paghinga ko. Sa loob ng kahon, walang alahas, walang chocolates, walang mamahaling gamit. Ang laman nito ay isang set ng damit pambata. Isang puting onesie, pero hindi ito puti. Tadtad ito ng mansta. Pula. Kulay dugo. Sariwa pa ang itsura ng pintura. Parang kakawisik lang. Ang baho ng amoy. Amoy thinner na humahalo sa amoy ng takot ko. Nanginginig ang kamay ko nang damputin ko ang maliit na papel na nakasingit sa gitna ng dugo ang damit. Isang note na gupit-gupit mula sa dyaryo ang mga letra. Ang inagaw mo, babawiin ng langit, may kasamang interes. Nabitawan ko ang kahon, napahawak ako sa bibig ko. Ryan. Bulong ko, nanginginig ang buong katawan. Lumingon ako sa paligid, tahimik ang bahay. Pero sa unang pagkakataon, mula nang angkinin ko ang buhay na ito, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Sino ang nagpadala nito? Alam ba nila? Napahawak ako sa tiyan ko. Biglang nanlamig ang sikmura ko. Ang saya at kayabangan ko kanina. Parang bula na, biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang klase ng kilabot na tumatagos hanggang buto. Madilim na ang paligid. Ang tanging liwanag lang sa kwarto ay galing sa maputlang ilaw ng poste sa labas na tumatagos sa bintana ng bahay ni nanay. Dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kawayang kama. Sa harap ko, mahimbing na natutulog ang dalawa kong anghel, si JM at si Bea. Ang payat nila. Hinaplos ko ang buhok ni Bea. Mainit ang noo niya, parang sinisinat. Nakita ko ang suot niyang t-shirt, luma. Bacon na ang leeg at may butas sa kilikili. Ito yung t-shirt na binili ko pa bago ako umalis papuntang Dubai 3 taon na ang nakararaan. Napatingin ako sa bagong sapatos na nakatabi sa paanan ng kama. Hindi Nike, hindi Adidas. Class A na nabibili sa bangketa. Nasaan ang mga padala ko? Nasaan ang mga kahon ng damit, gatas, at laruan na buwan-buwan kong pinaghihirapan? Napahigpit ang hawak ko sa kumot. Alam ko na ang sagot. Nasa katawan ni Alea, nasa luho ni Ryan. Ang perang para sa bitamina ng mga anak ko, naging pampakinis ng balat ng kabit niya. Ang perang para sa tuition, naging pambayad sa venue ng kasal nila bukas. Gumuhit ang isang luhang mainit sa pisngi ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Galit na parang kumukulong asido sa dibdib ko. Patawarin niyo si Mama, bulong ko, habang hinahalikan ng noo ni JM. Patawarin niyo ako, kung naniwala ako na ang pagpapadala ng pera ay sapat na pagmamahal. Patawarin niyo ako, kung iniwan ko kayo sa pangangalaga ng mga taong walang puso. Gumalao si Bea at yumakap sa braso ko kahit tulog. Mama, unggol niya sa panaginip. Doon ako nadurog. Pero doon din ako nabuo. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya at tumayo. Inayos ko ang kumot nila. Ito na ang huling gabi na matutulog silang kawawa.
Ito na ang huling gabi na magiging biktima sila. Lumabas ako ng kwarto at nagpaalam kay nanay na naghihintay sa sala. Umiiyak siya habang niyayakap ako. Alam niya ang gagawin ko. Alam niya ang sakit. Lakasan mo ang loob mo, anak. Bulong ni nanay. Wala na akong loob, nay. Sagot ko ng walang emosyon. Puro bakal na lang ang natira sa akin. Bumalik ako sa inuupahan kong kwarto sa isang budget hotel malapit sa simbahan. 3:00 na ng madaling araw. Ilang oras na lang, sisikat na ang araw. Ang araw ng kasal nila. Ang araw ng paghuhukom. Nakalapag sa kama ang isang folder na itim. Andito ang lahat. Bank statements. Titulo ng lupa na nakapangalan kay Alea. Loan documents na may peke kong pirma. At ang USB na naglalaman ng video ng pagtataksil nila. Sapat na ito para ipakulong sila ng habang buhay. Sapat na ito para sirain ang pangalan nila sa buong bayan. Pero hindi sapat ang kulong lang. Gusto kong maramdaman nila ang kahihiyan. Gusto kong maramdaman nila ang pagguho ng mundo. Katulad ng naramdaman ko noong gabing iyon sa video call. Tumayo ako at binuksan ang cabinet. Kinuha ko ang damit na isusuot ko. Hindi ito itim para sa pagluluksa. Masyadong klise. Isang matingkad na pulang gown. Kulay dugo. Kulay ng apoy. Kulay ng babala. Sinuot ko ito. Hapit sa katawan. Kitang-kita ang kurba na pilit kong inalagaan kahit pagod na pagod ako sa trabaho. Tumingin ako sa salamin at naglagay ng lipstick. Pula rin. Ang babaeng nakikita ko sa salamin ay hindi na si Simon na tagahugas ng plato. Hindi na siya si Simon na sunod-sunuran. Siya na si Simon na maniningil. Kinuha ko ang invitation card na nakuha ko nakatayo ako sa altar. Sa harap ng Diyos at ng daan-daang bisita. Pinagpapawisan ng malagkit ang palad ko habang inaayos ko ang puting-puti kong kurbata. Ang init sa loob ng simbahan. O baka dahil lang sa kaba. Hindi ito kaba. Ito ay excitement. Relax ka lang pare. Bulong ng bestman ko. Parang hindi ka pa kinasal dati ah. Ngumiti lang ako. Ibang-iba ito. Noong kinasal kami ni Simon, simple lang. Sa huwes, halos kami-kami lang. Pero ito ang totoong kasal. Ang kasal na pinangarap ko. Ang buong simbahan ay napupuno ng puting rosas. Ang mga bisita, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Lahat ng kamag-anak namin nandito. Lahat ng kaibigan. Lahat ng makakakita na ako. Si Ryan Cruz ay hindi na lang basta asawa ng isang OF. Isa na akong provider. Isang ama. Isang asawa sa babaeng karapat-dapat. Biglang tumahimik ang lahat at nagsimulang tumugtog ang organ. Bumukas ang malaking pinto sa likod at doon nakita ko siya. Si Alea, para siyang anghel na bumaba mula sa langit. Nakangiti, dahan-dahang naglalakad palapit sa akin, suot ang gown na ako mismo ang pumili at nagbayad gamit ang huling padala ni Simon. Sulit ang lahat. Bawat kasinungalingan, bawat pagtatago, sulit na sulit para sa sandaling ito. Nang makarating siya sa harap ko, hinawakan ko ang kamay niya. Malamig, nanginginig. Nginitian ko siya para sabihing ako ang bahala. We are gathered here today. Nagsimula na ang pari. Hindi ko na narinig ang mga sinabi niya. Nakatitig lang ako kay Alea, sa asawa ko, sa nanay ng magiging anak ko. Ito na yon, ang simula ng bago naming buhay. Do you, Ryan, take Alea to be your lawfully wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Tumingin ako sa mga mata ni Alea. Nakikita ko ang kinabukasan namin doon. I do. Sabi ko ng buong buo. And do you, Alea? I do. Mabilis na sagot ni Alea at nagtawanan ng bahagya ang mga tao. Ngumiti ang pari. Very well. Itinaas niya ang kanyang kamay para basbasan kami. Before I pronounce you man and wife,
If there is anyone here who knows any reason why this couple should not be joined in holy matrimony, speak now or forever hold your peace. Ito na yon, ang paborito kong parte sa mga pelikula. Ang katahimikang kasunod ng tanong na yon. Isang sagradong katahimikan bago ang pinakamasayang I now pronounce you. Isang segundo ng katahimikan. 2 segundo. Ngumiti ako kay Alea. Halos tapos na. Blag. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Napalingon ang lahat sa likod. Ang malaking pinto na kanina lang ay nakasara. Ngayon ay bukas na bukas. At sa gitna nito, nakatayo ang isang babae. Isang anino laban sa nakakasilaw na liwanag ng araw sa labas. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero kilala ko ang tindig niya at ang kulay ng suot niya. Pula. Isang kulay na hindi nababagay sa loob ng simbahan. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Tak. Nagsimulang maglakad ang babae sa gitna ng aisle. Bawat tapak ng kanyang high heels sa marmol na sahig ay parang tunog ng martilyo na pumupukpok sa dibdib ko. Tak, tak, tak. Habang papalapit siya, unti-unting luminaw ang mukha niya sa paningin ko. Ang pamilyar na mukha, pero may daladalang ekspresyon na ngayon ko lang nakita. Malamig, matigas, mapanganib. Si Simon. Napabitaw ako sa kamay ni Alea. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng bisita. May mga bumulong, may mga napatayo. Si Alea, namutla na parang papel. Pero si Simon, tuloy-tuloy lang sa paglakad. Walang emosyon. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa akin. Nang makarating siya sa harap ng altar, ilang hakbang na lang ang layo sa amin. Huminto siya. Itinaas niya ang kanyang kamay, parang humihingi ng atensyon na nasa kanya na. Ngumiti siya. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang malamig at matinis na boses ang bumasag sa kabanalan ng simbahan. Pari, pasensya na po sa abala. Tumingin siya sa akin, diresto sa mga mata ko. Tumututol ako. Humugot siya ng malalim na hininga at sa sumunod niyang sinabi, gumuho ang buong mundo ko. At tumututol din ang batas. Dahil ang lalaking yan ang mapapangasawa niya ay asawa ko pa rin. Parang bombang sumabog ang mga salita ni Simon sa loob ng banal na simbahan. Ang kaninang bulungan, naging hiyawan. Ang mga bisita na kanina'y nakangiti, ngayon ay nakatayo at nakaturo, puno ng gulat at pagtataka ang mga mukha. Anong ibig sabihin nito, Ryan? Nanginginig na tanong ng nanay ni Ryan. Nakatingin sa akin na para akong isang multo. Simon, anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Sinisira mo ang kasal namin. Sigaw ni Ryan. Pero halatang halata ang takot sa boses niya. Hindi galit, kundi purong takot. Si Alea naman, napahawak sa braso ni Ryan. Parang naghahanap ng kakapitan habang unti-unting gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa niya. Ate, paano mo nagawa to sa amin? Umiiyak niyang sabi. Pero hindi ako tumingin sa kanila. Ang mga mata ko ay nasa paring tulala sa gitna ng lahat. Patawad po, Father. Sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero matalas na parang kutsilyo. Hindi ako nagsisinungaling at may dala akong pruweba. Isinenyas ko ang kamay ko. Mula sa gilid ng simbahan, lumabas ang isang lalaking naka-uniforme na event organizer. Ang lalaking binayaran ko ng malaki para magkunwaring sound system operator. Sa isang iglap, bumaba ang isang malaking projector screen sa likod ng altar at bago pa man may makakilos, umilaw ito. Ang unang lumabas sa screen, mga kopya ng remittance slips, pangalan ko bilang sender, pangalan ni Ryan bilang receiver, daan-daang libo, milyon-milyon sa loob ng 3 taon. Iyan po ang perang ipinadala ko para ipatayo ang bahay namin, sabi ko, at kinuha ko ang mikropono mula sa stand sa tabi ko. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong simbahan. Ang bahay na pinaghirapan ko sa Dubai. Sunod na lumabas sa screen, isang kopya ng titulo ng lupa. Naka-zoom in sa pangalan ng may-ari.
Alea Santos. Isang malakas na, ha? Ang narinig mula sa mga bisita. Nakita ko kung paano napahawak sa dibdib ang nanay ni Alea, parang hihimatayin sa kahihiyan. At iyan po ang bahay na nakapangalan sa pinsan ko. Ang babaeng aalagaan sana ang mga anak ko. Ang babaeng ahas pala sa loob ng pamamahay ko. Itigil mo yan, sigaw ni Ryan. Susugurin na sana niya ako, pero dalawang malalaking lalaki na nakabarong, mga security na inupahan ko, ang biglang humarang sa kanya. Hindi siya makagalaw. Hindi pa ako tapos, Ryan, sabi ko, at tinitigan siya ng may ngisi. May isa pa. Pakinggan nating lahat ang pagmamahal mo para sa akin. Pinindot ng operator ang play. Biglang napuno ang simbahan ng boses ko mula sa video call. Signal lang. Sige na, Ryan. Matulog ka na. I love you. At pagkatapos, ang boses ni Ryan. Ang boses na bumabasag sa puso ko gabi-gabi. Isang tangangasawa ko. Isa lang siyang ATM na kusa nating mapipindot kapag kailangan natin ng pera. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Kahit ang paghinga ay maririnig mo. At pagkatapos, pandemonium. Nagwala ang mga tao. Sigawan. Murahan. Ang mga magulang namin napayuko sa sobrang kahihiyan. Doon na tuluyang nawala sa sarili si Alea. Ahas ka. Mga agaw, sinungaling. Sigaw niya hindi sa akin, kundi parang sa buong mundo. Puno ng galit at desperasyon. Bigla siyang kumawala sa pagkakahawak ni Ryan at sinugod ako. Para siyang isang hayop na nasugatan, handang manakmal. Sinira mo ang buhay ko. Sigaw niya habang sinusubukan akong sabunutan. Umiwas ako. Tinabig ko ang kamay niya. Hindi ko siya sinaktan. Umiilag lang ako. Ikaw ang sumira sa buhay mo, Alea. Ikaw at ang lalaking yan. Sa gitna ng pag-aagawan at pagtutulakan, sa gitna ng sigawan ng mga tao at pag-awat ng mga security, isang bagay ang nangyari na hindi ko pinlano. Natapakan ni Alea ang laylayan ng sarili niyang wedding gown. Nawalan siya ng balanse. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Nakita ko siyang bumagsak. Plug! Isang malakas na kalabog ang narinig nang tumama ang likod niya sa matigas at malamig na semento ng hagdanan paakyat sa altar. Tumigil ang lahat. Tumigil ang sigawan. Nakatitig lang kaming lahat sa kanya habang nakahandusay siya sa paanan ng altar. Ang puting-puti niyang bestida ay unti-unting nagkakaroon ng kulay sa ilalim. Pula. Isang mantsa ng dugo ang unti-unting kumalat sa puting tela ng kanyang wedding gown na parang isang basag na pulang rosas sa ibabaw ng niebe. Amoy ng ospital, pinaghalong amoy ng alak, dugo at takot. Nakaupo ako sa isang malamig na upuang bakal sa labas ng emergency room. Ang puti kong barong na kanina lang ay simbolo ng tagumpay ko, ngayon ay may mga mantsa na ng dugo ni Alea. Kanina pa ako pabalik-balik sa paglalakad. Hindi mapakali. Bawat pagbukas ng pinto ng ER, tumatalo ng puso ko. Tinitingnan ko ang mga mukha ng nurse. Nagbabaka sakaling may ngingiti sa akin at sasabihing, okay na ang lahat. Pero lahat sila, seryoso. Lahat sila, umiiwas sa tingin ko. Lumabas ang isang doktor. Isang babaeng pagod na ang muka. Agad akong tumayo at lumapit sa kanya. Dok, kumusta na po ang asawa ko? Si Alea Santos? At yung baby po namin? Tumingin sa akin ang doktora. Puno ng awa ang mga mata niya. At alam ko na. Sa tingin pa lang niya, alam ko nang gumuho na ang mundo ko. I'm sorry, Mr. Cruz, malumanay niyang sabi. We did everything we could, but because of the strong impact of the fall, Miss Santos had a miscarriage. We lost the baby. Nawalan ako ng lakas sa mga tuhod ko. Napahawak ako sa pader para suportahan ang sarili. Ang anak ko. Ang anak namin. Ang dahilan ng lahat ng ito. Ang simbolo ng bago naming buhay. Wala na. Pero si Alea po?
Okay na po ba siya? Nanginginig kong tanong. Physically, she will recover, sagot ng doktora. Pero Mr. Cruz, the damage was severe. Malaki ang epekto sa matris niya. Based on our findings, malabong-malabo na siyang magkaanak ulit. I'm very sorry. Para akong binuhusan ng isang drum ng nagyayelong tubig. Hindi pwede. Gusto ko siyang makita, sabi ko. She's emotionally unstable right now. She's under sedation. Siguro bukas na lang. Hindi ko na siya pinatapos. Tinulak ko ang pinto ng kwarto kung nasaan si Alea. Nakahiga siya. Maputla. Tulala. Nakatingin lang sa kisame. Ang maganda niyang muka ay puno ng bakas ng mga luhang tuyo. Alea. Mahal. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Walang emosyon ang mga mata niya. Blanko. Wala na. Bulong niya. Wala na ang anak ko, Ryan. Kinuha na nila. Magiging okay din ang lahat. Sabi ko. Kahit ako mismo ay hindi naniniwala. Bigla siyang tumawa. Isang tawang nakakakilabot. Isang tawang walang saya. Okay? Paano magiging okay, Ryan? Nakita mo ba ang mga tao sa simbahan? Nakita mo ba ang mga video sa Facebook? Sabi nila, ako ang kabit. Ako ang masama. At ikaw, nasaan ka noong kailangan kita? Nasaan ka noong bumagsak ako? Andito ako ngayon, Alea. Wala ka na ring silbi. Sigaw niya at biglang nagwala. Hinahagis niya ang mga unan. Wala na tayong anak. Baog na ako. At ikaw, babalik ka sa asawa mong ATM. Iiwan mo rin ako. Pumasok ang mga nurse para pakalmahin siya. Tinurukan siya ulit ng gamot. At habang yakap-yakap nila ang nagwawalang katawan ni Alea, nakatingin lang siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng galit at pagsisisi. Doon ko nakita ang 2 pulis na pumasok sa ospital at naglalakad palapit sa akin. Mr. Ryan Cruz? Tanong ng isa. Ako nga po. Iniimbitahan ka naming sumama sa presinto. May kaso kang isinampa si Mrs. Simonette Cruz, estafa and falsification of public documents. Nasa police station ako. Malamig. Mabaho. Nakaupo sa isang upuang kahoy habang kinukuhanan ng statement. Sa kabilang dulo ng kwarto, nakita ko siya. Si Simon. Nakatayo. Kalmado. Kausap ang abogado niya. Hindi siya umiiyak. Hindi siya mukhang galit. Wala. Para siyang isang estatwa na gawa sa yelo. Tumakbo ako palapit sa kanya. Lumuhod ako sa harap niya. Niyakap ko ang mga binti niya. Simon, parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Umiiyak kong sabi. Nagkamali ako. Nabulag ako. Pero parang awa mo na, Simon. Huwag mong gawin to sa akin. Paano na ang mga anak natin? Maawa ka sa kanila. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na tumagos hanggang sa kaluluwa ko. Walang awa. Walang pagmamahal. Walang kahit anong bakas ng babaeng minahal ko noon. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakahawak ko sa binti niya. Hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya lang ako at naglakad palayo. Bawat hakbang niya palayo ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ko. Sa bawat hakbang niya, namamatay ang lahat ng pag-asa ko. Dinala ako ng mga pulis sa holding cell. Isinara nila ang rehas na bakal. Klang! Ang tunog na yon. Ang tunog ng katapusan. Umupo ako sa sahig. Sinasabunutan ng sarili ko. Ano nang gagawin ko? Anong mangyayari sa akin? Ilang oras ang lumipas. Isang pulis ang lumapit sa selda ko. Cruz, tawag niya. May balita galing sa ospital. Agad akong tumayo. Umaasa. Bakit daw, sir? Nagbago na ba isip ni Simon? Aatrasin na ba niya ang kaso? Umiling ang pulis. Seryoso ang mukha niya. Yung babaeng dinala niyo kanina, si Alea Santos. Opo. Bakit po? Nagising na po ba siya? Tumingin sa akin ang pulis. Nasa morgue na siya. Pagkaalis niyo, nagising siya. Nagpunta siya sa rooftop ng ospital.
at tumalon siya. Natulala ako. Ang ingay sa loob ng presinto biglang nawala. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na ugong sa loob ng tainga ko. Ang huling imahe sa isip ko, si Alea na nakahandusay sa simbahan, ang puti niyang bestida ay nabahira ng dugo. Ngayon, ang buong katawan na niya ang nababalot ng dugo. At kasalanan ko ang lahat. Napaupo ako sa sulok ng selda. Natawa ako nang walang tunog. Si Alea, patay na. Ang anak namin patay na. Si Simon, iniwan na ako. Ang pera, wala na. Ang kalayaan ko, wala na. Wala nang natira. Wala na. 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong inakala kong para sa akin. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang maliit na pinto na gawa sa salamin. Sa ibabaw nito, nakapinta sa magandang sulat kamay ang mga salitang ang sinag ng pag-asa matapos ang isang napakahabang gabi. Hawak ko ang isang malaking gunting na may pulang ribon. Sa kaliwa ko, si JM. Sa kanan ko, si Bea. Nakangiti sila, malulusog, at suot ang mga bagong damit na hindi galing sa balikbayan box, kundi galing sa sarili kong tindahan ng damit na katabi lang nitong kafe. Ready na kayo? Tanong ko sa kanila. Ready na, Mama. Sabay nilang sigaw. Sa likod nila, nakatayo si Nanay, pumapalakpak habang may mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Mga luha ng saya. Gupit. Nagpalakpakan ang mga kaibigan at iilang kamag-anak na hindi ako tinalikuran. Pumasok kami sa loob. Ang bango ng bagong lutong kape at pandesal ang sumalubong sa amin. Maliit lang ang pwesto, pero malinis, maliwanag, at puno ng buhay, puno ng tawanan. Ito na ang bagong mundo ko. Isang mundong itinayo ko hindi mula sa remittance, kundi mula sa sarili kong mga kamay, sa sarili kong lupa, dito mismo sa Pilipinas. Nanalo ako sa kaso. Nakulong si Ryan ng 1 taon para sa pandaraya. Nakuha ko ang kalahati ng perang ninakaw nila. Hindi lahat, pero sapat na para makapagsimula ulit. Ang bahay na ipinundar ko, ibinenta ko. Bawat sulok kasi noon, may alaala ng kataksilan. Ayaw ko nang tumira sa isang lugar na pinamugaran ng mga ahas. Mama, ang sarap ng cake, sabi ni Bea habang punong-puno ang bibig. Dahan-dahan lang anak, natatawa kong sabi habang pinupunasan ang gilid ng kanyang labi. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, napatingin ako sa labas ng salaming pinto. Sa kabilang panig ng kalsada, sa ilalim ng isang puno ng akasya, may isang lalaking nakatayo. Payat, balbas sarado. Nakasuot ng kupas na t-shirt at lumaong pantalon. Nakatingin siya sa amin, sa akin. Si Ryan. Nakita ko sa mga mata niya, kahit sa malayo, ang isang emosyong hindi ko na kailanman nakita sa kanya noon. Ang tunay na pagsisisi. Nakalaya na pala siya. Hindi ako natakot. Hindi ako nagalit. Wala. Para lang akong tumitingin sa isang estranghero. Isang multo mula sa nakaraang buhay na wala ng kapangyarihan sa akin. Nakita niya akong nakatingin sa kanya. Nagtangka siyang humakbang, parang tatawid. Pero bigla siyang napatigil nang lumapit sa akin si JM at yumakap sa bewang ko. Nakita niya ang nangiti ko habang hinahaplos ko ang buhok ng anak ko. Nakita niya ang saya. Nakita niya ang kapayapaan. At doon, naintindihan niya. Naintindihan niya na ang mundong tinititigan niya ay isang mundong kompleto na. Isang mundong wala ng lugar para sa kanya. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Dala-dala ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan. Hindi ko na siya sinundan pa ng tingin. Hapon na nang magsara kami ng kafe. Pagod pero masaya. Isinakay ko ang mga anak ko sa luma. Pero maaasahan kong owner-type jeep na nabili ko mula sa kinita ko. Ako ang nagpapatakbo. Isinakay ko ang mga anak ko sa luma
pero maaasahan kong owner-type jeep na nabili ko mula sa kinita ko. Ako ang nagda-drive. Siksikan kami pero masaya. Si Bea ay nakasandal sa isang balikat ko, habang si JM naman ay sa kabila. Parehong pagod na sa maghapong kasiyahan. Ang bigat nila sa balikat ko ay hindi pa bigat, kundi isang paalala kung bakit ako lumalaban. Habang nagmamaneho ako sa kahabaan ng highway, natanaw ko ang papalubog na araw. Kulay kahel at rosas ang langit. Ang ganda. Dati, kinatatakutan ko ang paglubog ng araw sa Dubai. Dahil ibig sabihin noon, isa na namang gabi ng lungkot at pangungulila ang haharapin ko. Isang gabi na puno ng pag-aalala, kung kumain na ba ang mga anak ko, kung ligtas ba ang asawa ko, kung sapat pa ba ang perang ipapadala ko. Pero ngayon, ang bawat paglubog ng araw ay pangako ng bagong umaga. Isang umaga na ako ang may hawak. Isang umaga na kasama ko ang mga tunay na nagmamahal sa akin. Hinalikan ko ang ulo ng mga anak ko. Hindi na ako ang tangang ATM. Hindi na ako ang asawang nagmamakaawa para sa atensyon. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang reyna. Ang reyna ng maliit kong kaharian. At ang dalawang anghel na ito ang aking korona. Minsan, sa buhay, kailangan mo munang masunog hanggang sa maging abo. Para malaman mo na kaya mong lumipad muli mula dito. Minsan, kailangan mong mawala ng isang maling lalaki para matagpuan ang tunay mong sarili. At iyon ang pag-ibig na hinding-hindi ka na muling sasaktan. Iyon ang pag-ibig na walang hanggan.